Okay mga tol, tirahan na natin to. Pwede daw ba mag-overtake sa kanan kapag dalawang linya at the same direction? Tinanong ko ito mismo sa LTO mga tol, yung nagtuturo sa PDC. Kapag kumuha tayo ng lisensya, nag-aaral muna tayo, tinuturuan tayo yung mga mali at tama. Kaya bago tayo makakuha ng lisensya, dapat may pasa natin yung exam doon at kailangan natuto tayo. Hindi yung makakuha lang ng license, wala naman palang natutunan. So marami nga pong nagko-comment dito sa page ko tungkol dito, no? Kung pwede daw ba mag-overtake sa kanan. Marami ang nagsasabi na bawal mag-overtake sa kanan. So tinanong ko ito mismo mga tol sa LTO. Syempre may kakilala tayo sa LTO Sabang. Kung ako mismo magsasabi, baka hindi kayo maniwala mga tol Kaya nagtanong ako mismo sa accredited na LTO officer. Ito yung text ko sa kanya mga tol. Sir, good eve. May tanong lang ako. Pinagdebatehan kasi ito Sa service road, kapag broken line, pwede raw ba mag-overtake sa kanan kung dalawang lane at the same direction? Paliwanag niya mga tol, oo pwede mag-overtake. Halimbawa, ang nasa lane 1 ay mabagal, pero dapat mabilis kasi nasa fast lane. Open ang lane 2, walang ibang sasakyan at broken lane. Basta siguraduhin na lane na pangkotse. Ibig sabihin isang lane na kasya ang 4 wheels. Pwede mag-overtake sa kanan. Naintindihan nyo mga tol, pwede mag-overtake sa kanan basta dalawang linya at kasya ang 4 wheels. Hindi nga lang pwede yung ginagawa ng mga nagmomotor. Kasi ang ginawa ng mga nagmomotor, sa lane 2, nagsisiksik pa sa dulo para makapag-overtake. Pero syempre marami pa rin ang hindi makaintindi niyan mga tol. Lalo yung iba pinagpipilitan kung ano yung alam lang nila. Parang ayaw na nila matuto at makinig. Dahil maraming riders ang nagdedebate tungkol dyan. Yung iba, bawal daw mag-overtake sa kanan. Kahit dalawang lane, bawal daw mag-overtake sa kanan. Yung iba naman, sinasabi pwede mag-overtake sa kanan basta broken line at dalawang linya at same direction. Dalawang linya mga tol. Kunwari mabagal yung nandito sa lane 1. Tawag kasi dito lane 1, lane 2. Kapag mabagal ang nandito sa lane 1, pwede tayo mag-overtake dito. Yan. Pwede. Basta malinis, kasya ang 4 wheels, tapos broken line. Yan, pwede tayo mag-overtake sa kanan kapag mabagal yung nasa lane 1. Ang hindi lang pwede kapag mabagal yung nasa lane 1, mabagal pa yung nasa lane 2, tapos sisiksik tayo dito sa gilid. Dito tayo mag-overtake sa gilid. Yan na yung bawal. So naintindihan nyo na. Ang bawal sa kanan na overtake na sinasabi, yung ginagawa ng nakamotor na yung ginagawa natin na sumisiksik pa tayo sa gilid. Kunwari mabagal na ngayon nasa lane 1, mabagal yung nasa lane 2, tayo na naman nakamotor, sumisiksik pa tayo sa gilid. Yun na yung bawal. Yun ang tinatawag na wag kang mag-overtake sa kanan. Sarap magpatakbo. Yan. O diba, busina tayo bago overtake. O sample mga tol, tulad nyan. Itong sasakyan na to, pwede ako mag-overtake dito kasi kasya ang 4 wheels. Yan, overtake ako rito. Boom. Pwede yun kasi dalawang linya, tapos broken line. Basta yung dadaanan mo kasya ang 4 na gulong. Pero pag ganyan, mga may ganito, pangit kasi mga poste na yan, delikado. Lalo pag di kabisado. Yan. Diba, highway pero ang daming nakaparada dyan. Kaya hindi mo rin talaga maiwasan na dito ka lagi sa lane 1. Lane 1, lagi yung tandaan mga tol, ang bilang ng lane 1, 2. Baka ang pagkakalam nila lane 1, lane 2, hindi. Dito po ang simula lagi, lane 1, lane 2. May mga pagkakataon talaga mga tol na kailangan mong dumaan dyan sa pinaka outer lane, lalo pag mabagal yung nandito. Kasi dito sa realidad ng kalsada mga tol, lagi tayo ang mag-adjust. Basta ikaw na driver, hindi ka malikot. Kung andito ka sa linya mo, dito ka lang. Kung hindi yung paganyan-ganyan ka ng linya, kinakain mo yung linya. E-bike. Buti pa tong e-bike, medyo sa gilid siya dumadaan, di ba? Hindi siya gumigitna. Uwi na tayo. Diba? Charap. Dapat kasi talaga bawal ka mag-overtake sa mga solid.
Pero syempre nasa realidad nga tayo ng mundo, may mga gumagawa, lalo tayo mga nakamotor. Pero ang libre naman, wala kang kasalubong eh. Ano pang gagawin mo kapag mabagal yung sinusundan mo, di ba? Syempre mapipilitan ka mag-overtake. No choice ka na eh. Nag-overtake kasi tayo dito sa ganyan, kahit solid. Kapag ganyan mabagal yung nasa unahan, tapos libre naman, di ba? Wala kang kasalubong. Kaya tayo mga nakamotor eh, nag-overtake talaga tayo. Ito mga tol, kunwari 2 linya, tapos 2 linya sa kabila. Saan ka dapat mag-overtake? Dito sa kanan o dito? Siyempre mas mainam na dito ka sa kanan, kaysa mag-overtake ka pa dyan, sasalubungin mo pa yung kabila. Dito ka na sa kanan, kaya nga ginawa ng 2 linya eh, diba? O dito ka na mag-overtake. Pag nakamotor pwede mag-overtake dito oh. Pag kotse mahirap kasi daming sagabal sa gilid. Dapat kasi ang linya talaga malinis yan. Kaso dito tayo sa Pilipinas eh, kahit 2 linya no, tignan nyo oh, hindi na magkakasya ang 4 wheels dito. Kaya 1 linya na lang to sa lubungan. Tapos yung mga poste pa ng kuryente, kahit 2 linya yan, nandyan naman sa gitna yung poste, wala rin kwenta yung linya na yan. Motor lang ang makakadaan dyan. Ano pang silbi ng pangalawang linya na yan kung nakagitna naman yung kuryente? Ooh, sarap mag-ride ng malayo mga idol. Tulad nyan, pag overtakean ko to, yan, wag na wag yung gagawin. Kasi pa nagkasagian kayo, lugi ka na nakamotor, lugi ka sa kaso. Kunwari mag-overtake ako dito, biglang gumilid yung motor, yung sakyan na yan, nasagi ako, wala akong laban. Kasi nag-overtake ako dyan sa kanan niya, na hindi naman kasya ang 4 wheels, di ba? Ang sinasabi kasi dapat kasya ang 4 wheels. Tignan nyo mga tol, kahit sinasabi kong bawal, ginagawa ko kasi syempre eh may pagkakamote rin kasi, potragis. Yan yung mga sinasabi kong ginagawa sa kalsada na hindi na talaga mapigilan. Kaya tayo na lang nagkakaintindihan eh. Potragis na yan. So sa mga gusto magtanong lang kayo mga tol, tatanong natin yan sa LTO mismo, para hindi lang kayo magbabase sa mga comment dyan sa Facebook. Dapat magtanong kayo mismo sa LTO, diba? Okay, so hanggang dito lang muna tayo mga tol. Ride safe tayo lagi. God bless.